Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan sa sakit lang ulo ko dyan. Antayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Mr. Charlie Atong ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Nakita nyo naman tinatrabaho na ako 2019, pati bahay ko pinagbababaril na. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Tayo nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant na story nyo in their favor. Eh, tandaan nyo, ang trabahong to, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Eh, karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan, sa journalist, tawag din natin dyan, hito tactics. Diba? Palalabuin mo yung tubig para wala makita. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talimong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At tutukan natin ngayon ang missing sa Bungeros. Pero bago dyan, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay? Welcome! At sa mga pumasok ngayon sa ating comment section, nasa linya si Dashiel Gregorio, sa Singapore. Kaano-ano kaya ito ni Romerico Gregorio, kasama ko sa radio station. Kilala mo ba, Dashiel? Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome po. At patuloy nating pinagtutukan itong issue sa missing sa Bungeros. Ang tanong, nagtatago na ba si Atong Ang? Dahil kung maalala ninyo, noong pagputok sa isyu ni dating Pangulong Irap Estrada, siya ay nagtatago sa ibang bansa at doon nahuli. Acknowledge muna natin ang ating mga kapatid si Estrellita Rilos diyan sa Naik, Cavite. Hello, kumusta? At si Jeanette Imanyan, watching from Las Piñas. Moonwalk, kumusta kayo dyan sa Las Piñas? At sa lahat natin mga taga-subaybay, no? I-comment ninyo kung saan kayo nakabatay. Si Jinsis Oy, kaano-ano ito kay Bishop Oy. Maayong hapon, watching from Ubay, Bohol. At sa lahat nating mga kapatid dyan, si Imitario, ano yun? Kilapio sa Tiawag, Quezon, si Lydia Arganaso diyan sa La Paz, Iloilo, si Mary Jean Blackio sa saan ba to? Taga saan ka, Mary Jean? Si Hilin Ang diyan sa Cavite,
si Kapantak TV Mix Vlog. Shout out. Father Win. Oh, hindi ako pare, hindi diyan ako madre ha. Juanito Alunan. Magandang hapon, Bro Windel, at sa lahat ng mga taga-subaybay sa Maguindanao del Norte. Uy, kumusta kayo dyan sa Maguindanao del Norte? Okay. Mga kapatid, tatalakayin natin sa, napansin ninyo sa interview sa depensa sa media, sa mga abogado ni Mr. Atong Ang, may pagsusuwagan o nagkontrahan sa kaniyang pahayag at paliwanag doon sa Senado sa Senate hearing. Bakit? Sa Senate hearing kasi, pinagtanggol niya itong katiwala niya na si Dondon Patidungan, kung maalala ninyo. May nangyari daw o manong conspiracy at may tinutukoy siya kung sino ang nasa likod sa conspiracy. Si Danilo Bermejo, sa General Santos, si Artiforca, sa Roma, si Juanito Alunan, dyan sa Maguindanao del Norte. Okay. Kung maalala ninyo, doon sa Senate hearing na pinangunahan ni Senador Bato, ipinagtanggol ni Atong Ang si Dondon Patidungan. At doon ay magkakampi pa sila. Pero nang kumala si Dondon Patidungan, nag-iba ang ihip ng hangin. Bakit? Una, si Dondon at ang mga kapatid ang itinuturo na ngayon. Asa na yung conspiracy na utak sa pagkawala sa mga sabungeros. At meron pang sinabi si Mr. Atong Ang na may nangyari daw sa kaniyang bahay. Pinauulanan daw ito ng mga bala. At ang kampo ni Dondon ang inaakusahang gumagawa nito. Ang tanong, kung pinaulanan ito, meron bang police blotter? Naiulat ba ito sa TV? Di ba? Isang kilala at malaking tao, negosyante, at may mga iba't ibang koneksyon. Pagkatapos, imposibleng di maulat ito sa TV at di maimbestiga. Itong bahagi, mga kapatid. Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan, sa sakit lang ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Mr. Charlie Atong ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Nakita nyo naman tinatrabaho na ako 2019, pati bahay ko pinagbababaril na. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Tingin nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slanta story nyo in their favor. Eh, tandaan nyo, ang trabahong ito, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Eh, karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan. Sa journalist, tawag din natin dyan. Keto tactics. Diba? Palalabuin mo yung tubig para walang makita.
noong 2019, tinatrabaho na siya at kung ang itinututukoy niyang nagtrabaho ang kampo nila ni Dondon na katiwala niya, di po ba mga taong 2020, 2021, yung mga taon na yan ay nagsama pa sila sa Senate hearing? Di po ba nasa Senate hearing ay dinipinsa pa niya si Dondon Patidungan na katiwala niya. Balikan natin mga kapatid. Pero hello kay Vanessa Genova diyan sa Valladolid, Negros Occidental at kay Sis Dore Rocha. Hello. Kumusta si kapatid na diyan sa Japan, no? Sis Dore Santos. Regards kay kay Bro Angel. Si Julie Pasio sa France, si Sampaguita Ganda at sa lahat ng mga nagsubaybay. Okay. Itong bahagi sa sagutan nila ni Dondon at ni Atong Ang. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, galing Na dahil sa interview sa TV ni Atty. Villarreal, tinuturo talaga si Dondon Patidungan, pati na yung mga kapatid niya, na utak sa naturang pangyayari. Dahil tinatawag na sip-sip daw umano ito si Dondon. At maraming mga ginagawa na di daw alam ni Atong Ang. mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent pay mo. At Sandali lang. Si Leonardo Bacod, pakibati daw. Si Evangeline Eva at Ivano Jimmy Senior. Okay, tuloy natin. Attorney Villarreal. Ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos siya magsalita ng kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako Dondon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan, sinasama na si Gretchen, humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon. Tapos umihingi ng papanganganak. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya, sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo, kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Yan ang bahagi sa sagutan nila nung kumalas na si Dondon kay Atong Ang. Pero nung sila'y magkasama pa sa Senate hearing, dinipinsahan ito at ipinagtanggol ito ni Atong Ang. Ito bahagi sa Senate hearing. So sino kayo na nagsinungaling? O ito, si Senador Bato, ang tinanong niya dito ay si Dondon. Ito, makita ninyo. At si Dondon dito, kasamang-kasama pa ni Atong Ang. Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Ni minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Yan. Sabi kasi sa isang saksi na narinig niya na tinawagan ni Dondon sa cellphone si Boss A. Pero dito, mariing pinabulaan na ni Dondon, hindi umano tinatawag niyang Boss A, kundi ano yon? Balik natin ha. Saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Ni minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling?
ikaw o siya? Your Honor. Excuse me, Your Honor. Yes. Dito, pasok na si Atong Ang at dito na bahagi, pinagtanggol niya si Dundon. Oh. Go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the May you have the explain floor. sa inyo. Yes. Marami po salamat. Ayan. So, may conspiracy na nangyari sa pagkawala umano sa mga sabungero. At walang kinalaman umano si Atong Ang dito, si Dundon, kundi may tinutukoy na grupo ng tao kung sino ang nasa conspiracy. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan. 3, 4 na farms. So, katiwala talaga niya si Dundon. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon dahil naturalmente doon last nawala yung bago nawala yung mga tao doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever kung anong klaseng tao si Inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang Your Honor, investigasyon. Doon nangyayari. hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige, Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige, sir? Gusto niyo po malaman Yeah, yung conspiracy. Go ahead with So, dito, sa Senate hearing, may conspiracy talaga. May grupo na nasa likod ng conspiracy. At dito, kaisa pa sila ni Dundon Patindungan. Pero nang kumalas na si Dundon, ang itinuturo ngayon na utak sa pagkawala ay si Dundon at ang mga kapatid niya. Pero dahil naisampa na ang kaso, tingnan natin kung ano ang takbo sa kaso kaugnay nito. conspiracy. Patapos na natin, kasi mahaba-haba konti lang to, pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to, pag na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ine-explain ko lang sa inyo, yung salita ko na, yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos, papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan. So, tandaan natin, sinabi niya dito na ang pag-uusapang chupi-chupi, hindi nila umano alam. Pero may pagsusuwagan din sa pahayag niya na nakita nila kung sino yung manyonyopi sa sabong. Sa inyo na ayaw ko ng mga yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin isipin nyo kung sino nasa likod din ito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo nung unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede niyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang
family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala, ang amo raw niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Check nyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Habilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangongontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Video tayo para makita natin. Yung may Yung video slide. presentation siya. PowerPoint. Ang issue dito, kaugnay sa mga nawawalang Pwede pakita yung picture? sabungero. Pero sabi ni Atong Ang, may conspiracy na nangyari dito at may tao na tinutukoy na sa likod ng conspiracy. At pinagtanggol niya si Dundon Patidungan pa dito. Yang number 1, kung makikita nyo, yan ang Inonog, Boots Inonog. Siya mismo ang bumibitaw ng manok. Hindi siya small time. Yan. Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita niyo pangalan niya dyan, nakasulat Boots. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay, na hindi siya nagsasabong talaga. Number 2, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entry yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arenang yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Inaano kasi na hindi ako naninira, tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang papakita ko sa inyo na sinasabi niya, ito ngayon, kinuha lang namin to sa sa makina namin. Dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin eh. Yung Chris Habilio, Julius Habilio, tatlo yung Habiliong yung brothers na yan. Na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala. Pero tiga-Tanay, same barangay, pare-pare sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Pag titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni kanina, ni Onong na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo. Ang owner, Boots. Tignan niyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumupusta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inonog. Yung binibitawan nila. Meron sila Inonog ng dalawang sultado to, number 225 at 249. Meron ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Abilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Okay. Number 5. December 28. Hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat na pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw na yan, 969,000. Okay. Kailan namin na-check to, dahil nga may nakita kami pangalan, hindi namin ma-check talaga yan dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang pusta na naman nila Julius,
against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954. Number 6. Number 7, January 13. Ito na yata yung sa Manila Arena. Ito na yata yung sinasabing may problema sila. Okay. Si Julius na naman, sila Julius na naman. Fight number 62. Tapos na naman ni Julius, sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73, saka fight number 98. Ang pusta na naman ni Habilio, sa meron naman. So all in all, ang tinamaan na naman nila nung 13, 2,450,200. January 13 ulit. Ito pa. Kasabi nito, meron pa palang Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julius Habilio. Kinontra niya mismo ang sarili niya entry. 250,000. Si again? Ano ginawa niya? Kinontra? Yung sariling entry ni Habilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niyang manok. 250,000. Nakikita po namin to sa computer. Kinontra niya. Sa kabila pumusta. Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila pumusta, sa wala. Kumusta? Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustan to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Ito ang sinabi nilang mga panyuyopi sa sabong. Pero ang tanong dito, kung merong panyuyopi tulad dito, sino ang magalit at apektado? Na dahilan na nawala itong mga sabungeros na napaulat, na namising. Hindi kami apektado dyan. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay. Number 9. December 7 sa Santa Cruz na naman. JMJ Brothers na naman. Entry na naman ni Habilio. So, sabi ni Atong Ang, sa nangyari umano na pustahan na doon sa kalaban nagpusta, ang taong bayan ang ninakawan at hindi sila. So, sino ang magalit sa mga manyonyope na nasa likod sa pagkawala ng mga sabungero? At kayo na may background sa ganitong uri na sugal, batay sa pahayag ni Atong Ang na ang taong bayan ang ninakawan at hindi sila, comment kayo, paano nanakawan ang taong bayan sa uri na sugal na ito na tinatawag na panyunyope? Sige, comment ninyo sa mga may alam kaugnay sa sugal. Ito yung Habilio na to, ito yung sinasabi nung Magbanwa family na nakausapan nila nung mawala ang pamilya nila na ito yung amo nila. Tapos biglang hindi na nila makontak. Okay. JMJ Brothers, sa meron, ang pustan dito si Habilio, sa wala na naman, 100,000. Ito, Manila Arena uli. December 13. Ito na naman yung entry nila, yung nagpunta ritong Baricar na tinanong nyo, na nagamit lang daw ang pangalan niya. Nasa pangalan niya itong entry na to, December 13. Pero ang lumaban, manok nila ni Inonog. Ang posta na naman nila Habilio, sa kalaban na naman sa King Arthur, 200,000 noong araw na yan. Okay. O, isa na lang. December 23, sa Manila Arena, si Barry Baricar uli, yung nagpunta rito yung last week. Ang sabi niya, islat lang daw niya yan.
Ang sabi niya, ginamit lang yata nila Inonog to. Tignan niyo ang pusta niya, ang pusta rito ni Abilio uli, ang daming internet, ang daming sultada nito. 108, 151, 179, 221. Grabe, pustahan pala sa ganitong sugal, no? Kaya bilyon-bilyon ang pinag-usapan. So, dito pa lang, makita natin, mahigit 2 milyon na. Tsaka 243, 255. Lahat ng pusta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2,595,980. So, ang na-check lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12, yan po yung tatlong habilyo na sinasabi niya hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Pare-pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato. Isa lang yan sa na-identify namin na sinasabi po ni Inonog na hindi niya kilala. Pero tignan nyo kung pag-aaralan ko, kasi ako nga ang nakakaalam ng mga game na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina, iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na hearing, hinahanap nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Inonog ba? Sino? Meron sila sinabing 200 million na si IDG dati. Ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilang financer yan? Hindi ko ma-check yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May ano nga, hindi namin ma-check yun. So in short, Mr. Atong Ang, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyupi yung mga Habilio brothers at Inonog. Yun ang ibig mo sabihin. Nanalo sila ng 8 point something million dahil sa panunyupi. Your Honor, Yun. hindi ko rin masasabing choppy yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero Ko lang basta klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. at ito po lang, napatunayan po natin. Very clear mo yun, recorded yun di ba? Computerized yun. Choppy na nga tawag kaya lang pag Yung ang tawag noon dahil doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, Di ba? lahat po ng taya ni Habilio, kung alin yung entry ni Inonog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman ma-check yan eh. So sino ngayon ang magagalit sa kanilang panyunyupi? O, yan. Ang tanong. Dahil may naganap na panyunyupi, na-discover na doon sila nagpusta sa kalaban, so ibig sabihin, may ginawa na sila sa kanilang sariling manok para siguradong matalo ito at doon sila napusta. Ngayon, sabi ni Atong Ang, hindi kami ang ninakawan, ang taong bayan. Kayo na may alam sa ganitong uri na sugal, paano na nakawan ang taong bayan kung ang nagsusugal ay doon sa kalaban, nagpusta? At dahil na-discover itong uri ng panyonyopi, sino ang galit dito na dahilan sa pagkawala ng mga sabungeros? Wala pong magagalit sila yung makakausap eh. O, baka hindi po binigay. Walang magagalit pala. Sabi ni Atong Ang, wala daw magagalit. Hindi ko, kung marami silang kausap na financer po, Your Honor, hindi ko na maintindihan. Kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inonog, kung marami bakit lagi ang manok niya ang kinukontra ng mga financer? Okay. Yun ang ini-explain ko lang sa inyo. Yes. Every time papasok ang manok niya, isang financer na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw. Ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan nakausap niya? Okay. So settled na natin yan na involved sila sa game fixing. Settled na niya. Ako mismo, nag-agree ko. With your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now,
with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit? Yan. Sino ang apektado at galit dahil sa tinatawag na game fixing, no? Ang tawag daw umano nito. So, sino ngayon? Sabi ni Charlie Whiskey, game fixing ang tawag diyan. Oh. So, sino ang magagalit dito? Sa game fixing na ginagawa nila. Kung ako tatanungin, Your Honor, Yes po. number 100% game fixing na talaga yan. Yes. Base Sino sa nakikita magagalit? ko. Pero ito ang question mark dyan. Sino ang magagalit? Sino ang galit na ginawa ng mga tao, ng mga sugarol ito, ang ganyan na uring game fixing? Ito yung isang possible pa. Parang iniwasan yata ni Atong Ang dito. May isang financer kang kausap at isang financer uli na iba ang tip mo, isang financer iba uli, hindi mo pinatama yung ibang financer, nagbigay sa'yo ng pera. Kasi hindi ka naman pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Mapapatayin talaga yan. Pero sinabi ni Atong Ang dito, hindi daw umano sila ang ninakawan dito. Ang ninakawan ay ang taong bayan. Sa anong paraan na ang taong bayan ang ninakawan sa pamamagitan ng game fixing? Iba tip mo sa akin, iba ang tip mo rito, iba ang tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarinig dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguwahe ito na sa bungero. So sa bungiro na talaga ang daling makaunawa dito, lalo na sa game fixing. Pero di natin maunawaan sa anong paraan na dahil sa game fixing, taong bayan ang ninakawan daw. Nagtitip ka ng tsope, ang daming ganyan. Machecheck nyo sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or Ang isang handler, para saktan mo, para mawala, is either nagamit mo or binalian ang manok mo na hindi or sinira ang manok mo na hindi mo alam. Pwedeng amo ang titira diyan. Marami istorya ganyan. Kalawang manok mo. Yung kung sino may-ari ng manok na entry, ginalaw ng handler yan, itinip sa iba. Ang dami nagbebenta ng laro. O itong 4 na manok ko kontrahin nyo, ibebenta sa mga tao yan. how about yung reputation ng WPC? Hindi ba masisira ang iyong palaro dahil may nagiging fixing doon sa amin po, WPC? kaya kami ang number 1. Dahil yung pang-inspect namin, from tare, from entry, tsaka kami, bihira, halos buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, magkakilala kami. Nakakapasok lang, hindi kilala, every Monday at o Thursday, yung tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila Baricar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag sinyope, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa kumpanya namin, Your Honor, hindi kami affected, pero binabantayan namin talaga yung integrity ng ano namin. Ang kailangan, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bayad ka agad. Yun ang number 1. So, klaro sinasabi mo na regardless kung may mangyayaring panyunyupi sa mga sabungan mo, madiscover nyo yun na panyunyupi, hindi ka galit. Hindi ka interesado sa kanila. Wala ka makialam. Kung nyupi kayo naman nyupi, bahala kayo dyan. Wala kang makialam. Sa akin po, Mr. Chairman, Yes, Senator. just butt in, relevant ito. At one time or another, mga investigador tayo, di ba? Senator De La Rosa, myself, General Cruz, General Carlos, mga pulis na nandito. No? Di ba pag nag-imbestiga tayo, 3 agad yung tinitingnan natin, di ba? Motive, opportunity, means. Maliwanag yan, di ba? Basic. Ang gusto ko malaman, yung opportunity saka yung means, medyo na-establish yun, di ba? May oportunidad, tapos meron ding means to commit the crime. Interesado ako, anong nakita niyo motive dito? CIDG.
Parang hindi maliwanag sa akin ano yung motive. So, ano yung na-establish yung motive? Kasi you have come to a point that you have already referred the case to the DOJ, di ba, for preliminary investigation. Ibig sabihin, establish nyo na lahat. Ano yung motive? Sir, with regard to the case in Manila Arena, we are only basing on the testimony of the witness or testimonies of the witnesses. And of course, sir, since there, we were able to establish a probable cause to file a case against the identified suspects. And although sometimes there are cases being cleared or solved by the police or by the CIDG, but still the motive is still unknown. So for as long as we have secured a witness or an evidence which would warrant the filing of case against an identified suspect, so we go on with the investigation and file the case before the prosecutor's office. But the That motive could weaken your case, can ha? still be unknown, sir. If you are missing the motive, that could weaken your case. Well, it could go past the probable case threshold. Yes, sir. Pero remember, pagdating sa court, guilt beyond reasonable doubt ang hinihingi natin. Yes, sir. And if you're not able to establish the motive, it could weaken your case pagdating sa court. Yes, sir. So it's important that the motive is established. Yes, sir. Di ba? Agree? Yes, sir. That's the reason why we continuously Yeah. gather more information, sir. While So, even though the case is submitted before the prosecutor's office, the CIDG investigators would still continue gathering more evidence and witnesses to finally establish or to finally find out the real motive of the case, sir. And isang may person niya to give you the motive is a pattern. Kasi maraming cases ito 8 eh. Sir, of Pag course, establish yung pattern, you can establish the motive, hindi ba? that's also one way of establishing motive in the case, sir. So We also right use now, that, sir. as we speak, there's no motive yet. No motive has been established. None yet, sir. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Your Honor, tuloy Thank, ko po thank to. you, sir. Thank you, thank you. Tuloy ko po to. Makita niyo yung conspiracy rito. Your Honor, natapos ko na itong isa yung tukol sa game fixing para naintindihan nyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Don Patigonan or Julie Patigonan, tagal ko na rin tao pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya, sa buong sila nag-aasikaso. Pinagkakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo maigi ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder. So dito na pinagtanggol niya si Dondon Patindungan, no? Noong sila'y kakampi pa. Pero nang kumalas na si Dondon Patindungan, nagiging utak na siya at ang mga kapatid niya sa mga nawawalang mga sabungero. So dito sa hearing, kinampihan talaga, ipinagtanggol ni Atong Ang. Sa Tanay din, na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Sandali, 2019, kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019 kinasuhan siya. Pero malala niyo 2019 may sabi si Atong Ang na may nagpaulan daw sa kaniyang bahay. Pero ang tanong, batay sa sabi niya na may nagpaulan sa kanyang bahay ng mga bala. Naulat ba ito sa media? May police blatter ba? Na-blatter ba ito? Dahil imposible di maulat ito. Kilalang kilala si Atong Ang. At maraming koneksyon. So, 2019, pero si Dondon nakatiwala niya, sinampahan daw ng kaso at itong kaso.
19, wala pang kuan ha, wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami nun. Hindi, Pero wala pang isabong yung pagkor wala, ang pagkor, isang taon lang po mahigit. Pero itong mga, kami magkakalaban sa sabong, matagal na ho to. Ilang taon na kaming ilang taon na kami nag-iisabong. Dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without regulation of PAGCOR, hindi kikita ang pag hindi na-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yun yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong. Pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan. So nag-ooperate ako ng legal ako maski noon pa. Never ako nag-operate ng illegal. So anong mas maganda? Bago pumasok ang pagkor o Alin na mas malaki? ano mas malaki sa'yo? Kita mo. Biglang lumaki ngayon kasi naging nagkaroon kasi nagkaroon na ng internet na todo, nagkaroon ng payment system, pinag-aralan ko lahat, magka-COVID lahat, nagkaroon na ng mga, na-improve kasi pag ako siya nag-design, nag-upgrade ako na upgrade. So nagpasalamat ka sa pagkor na nalegal kayo at lumaki pa yung income mo. Well, legal na, hindi ako masyadong after sa pera, Your Honor. Hindi, kaya nagpasalamat ka. Nagpapasalamat ako kasi ang gusto ko talaga po ay tumulong sa gobyerno lagi. Maganda. Kaya nga ako rin na-suggest na taksan kami ng yung suggest na 5% of GGR. Ako, So, lalo natin without pagko-regulation, mababa ang kita nyo. With pagko-regulation, gumanda. Ay, Ang mas takbo maganda ng po. isabong. Una-una mga bangko, ang mga payment system, Okay. open na kami. Kasi alam nila legal na legal eh. Kasi pag ipapakita mo po sa bangko is ordinance. Ang problema lang dito na napaulat na may mga minor de edad na sumali na sa isabong at nagiging addict na sa isabong. At may napaulat nang nagpatiwakal dahil lulong sa sabong at lulong na sa utang. lang. Nagkakaroon ng question eh. Thank you. Let's give the floor to Senator Tolentino first. Isang tanong lang, Mr. Chairman. Pwede bang bumalik tayo sa slide number 3? Number 40 na tayo ngayon eh. Okay, number 3. Number 3, balik lang natin. Ikaw ba may control? Number 3? Apo. Okay. Ang tanong lang to, isa't kalahati. Ay, nagbibitaw siya. Lalamig tong kape ko. 3 or 4, siguro. Yan po. I have nothing to do with the person. Hindi, lumampas mo kayo. 3. Yung kanina. Yan. Wala po akong pakialam ngayon sa personalities involved. Gusto ko lang makita itong physical environment. I-clarify ko lang sa'yo. Saan po ito? Sa Manila Arena po. Manila. Yes. So hindi ito yung buong Rueda, hindi ito yung buong Sabungan. Ito ba yung binabanggit mo na, kasi parang yung likuran parang tarpaulin na tayo, kumot, o ano ba yan, lona. Ano ba? May video yan. Pwede namin ipakita sa inyo totoong video. Ibig sabihin, ito po ba ay yung buong Sabungan o isang kwarto sa Sabungan o isang studio? Lahat po ng tatlo lang po yan eh. Lahat, studio lang lahat. Studio. Wala kami sa buwan na may mga taong pumapasok. Hindi ka na. Gusto kasi, marami kasi nakikinig tayo mga kababayan ngayon. Kasi kanina, tinatanong ka ni Chairman, nagpapasalamat ka sa PAGCOR, binigyan kayo ng lisensya, nakapag-operate kayo. Binasa ko rin yung, ready ang PAGCOR mamaya, tatanungin ko kayo. Binasa ko rin yung regulatory framework ng PAGCOR. Yes. Sabi ng PAGCOR, live streaming noong actual cockfight Yes. sa Sabungan, Yes, Your Honor. kung saan kayo humingi ng ordinansa na binanggit mo, di ba? So, doon sa laki ng Sabungan, kumuha kayo ng isang kwarto at yun ang ginawang studio. Doon kinukunan siguro ng live streaming sa pamamagitan ng teknolohiya. Ito yung lumalabas dito sa ating mga gadgets. So, mamaya tatanungin ko si PAGCOR. Sabi ko nga, maganda si PAGCOR. Ito ba ay sang-ayon sa Presidential Decree 449? Sa lisensyang binigay nyo sa pitmasters po kayo na magkaroon ng live cockfight sa Sabungan o live cockfight na lang sa studio. Your Honor, napaliwanag ko na po yan. Sa PAGCOR ko po itatanong yan. Iliwanag ko lang ito kasi kung live cockfight,
Eh wala akong nakikita mga nanonood dito na naghihiyawan, nagsisigawan. Yung ano, ako naman mag-explain ko Sige na po po, yan. sige po. Ang Pacor po kasi, wala po kami sa bungan. Puro farm lang yan eh. Yung Lipa, farm lang yan. Ito, farm lang yan. Iyang Manila Arena, ano yan eh, studio lang talaga. Ano siya, nakadesign siya, parang, ano tawag doon? Yung parang, yung mga concert, yung mga ganyan, hindi yan sa bungan eh. Concert talaga, Coliseum yan na, yun, gumawa kami ng isang studio lang talaga doon. Pag sinabi sa bungan, may bayad. Ang nakakapasok niya, yun ang bibitaw lang talaga at saka yung mamayari. Wala talaga yan. Saka ang Pacor po, parang na pinaliwanag ko po sa inyo, maski simula umpisa, hindi nila sakop ang arena, ang studio. Ang studio kasi nagbibigyan ng permit po dyan, mayor lang. Ang kinokontrol ng Pacor is yung system lang ng betting. Yun lang. Walang connection ng Pacor sa arena. Never sila makialam dyan. Talo sa inyo, Mr. A, kasi kaya ako nabanggit yan. Mamaya, ready rin ang GAB, Games and Amusement Board. Pag local, sabungan, ang nagbibigay ng authority ay local government unit. So ngayon, nakipag-tie up kayo sa PAGCOR, binigyan kayo ng lisensya para ma-beam sa ating mga gadgets. Pero si Games and Amusement Board, sa ngayon sa batas, meron din sila, yung mga international cockfights, yung mga slasher, di ba? Wala pong pakialam dyan ng PAGCOR. Wala rin magbibigay lang ng counting permit. Halimbawa, sa Araneta Coliseum, may mga international derby. Nagbibigay din ng permit ang, halimbawa, Quezon City Government. Pero ang nagsusupervise na ngayon ay Games and Amusement Board. Live po yan. Okay. So, kung napansin din yung mga kapatid, dito sa Senate hearing na ito, pinagtanggol ni Atong Ang si Dundon Patidungan na kaniyang katiwala noong hindi pa ito bumitiw sa kaniya. No? Pinagtanggol. At may conspiracy daw at may itinuturo na tao, pero di nasagot dito, sino ba ang magagalit, direktang apektado at galit pag may game fixing? Di yata nasagot yan categorically. No? Pero basta sabi ni Atong Ang na ang ninakawan, hindi daw sila. Ang ninakawan ay ang taong bayan. Pero di ko alam, wala akong background. Iwan ko sa inyo. Sa mga may background kaugnay sa isabong, sa sabong, kung sa panong paraan na pag may game fixing, taong bayan ang nanakawan. Ngayon, kundi apektado sila si Atong Ang, so therefore, di apektado si Dundon dahil si Dundon ay tauhan ni Atong Ang. Ngayon, kaugnay sa mga sabungeros na nanawawala dahil inaokasahang nanyunyupi, ba't si Dundon ang itinuturong utak at ang kanyang mga kapatid na sila'y mga tauhan ni Atong Ang? Di ba ba? Okay. Kaya nga, balikan natin yung sagutan nila. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, galingan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent pay mo, Attorney Villarreal. Ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita ng kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako Dundon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan sinasama na si Gretchen, humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa, tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon, tapos umihingi ng papapanganak doon. Mag-isip ka doon kung ano man ang mga
Huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya, sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo, kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. At hindi daw nagtatago si Atong Ang. Sa interview, no? Itong huling interview, nasa Maynila lang umano siya, pero di siya nanonood ng balita. Paubaya na lang niya sa kanyang mga abogado daw. Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, ganun. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Doon ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan. Sa sakit lang ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Mr. Charlie Atong ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Nakita niyo naman tinatrabaho na ako 2019, pati bahay ko pinagpapabaril na. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Tingin nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant na story nyo in their favor. Tandaan nyo, ang trabahong to, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Ganun talaga yan. Parang ano yung tawag namin dyan. Sa journalist, tawag din natin dyan. Keto tactics. Diba? Palalabuin mo yung tubig para wala makita. Kaya ating subaybayan ang takbo sa kasong ito kung mananagot ba talaga ang nasa likod sa pagkawala ng mga sabungeros, lalo na ang karumal-dumal na mga pangyayari, o kaya'y ang hustisya para sa mga nawawalang sabungero, malibing na lang salimot kasabay sa kanilang pagkawala. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.